guys! Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. For today's video, ayan nga, naglalakad si Layla, no? And di na ako nagdala ng stroller kapag ganyang nakatulog na siya. Kasi ayaw talaga din niya sa stroller. So, useless lang yung pagdadala namin ng stroller. And pupunta pala kami sa bahay ng aking friendship para kumakain lang ng Filipino food. As usual, kapag Filipino ang iyong pupuntahan, ang pagkain ay Filipino food. So, wala naman kaming ganap and wala naman akong deliver. Kaya, naisipan ko na pumunta na lang sa kanila since mainit sa bahay and dito sa kanila medyo malamig-lamig, kaya naman sige na, punta na kami dito. And madali lang naman din kasi pumunta dito sa kanila dahil isang bus lang kami. So ayan, kain tayo and marami siyang in-invite na mga friendship din niya. And hindi rin naman kami magtatagal, kakain lang kami. And then after this, uuwi na rin kami dahil nga bukas kailangan kong i-rest din yung aking face or aking katawan dahil bukas nga magaganap ang aking pagbobotox. Guys, this is the day na pupunta na kami ng clinic para sa aking Botox. Iyan na guys. And dito na kami ngayon sa clinic and waiting na lang kami sa doktor. Medyo nagkamali lang itong kasama ko kasi nga ang sabi niya ang aming appointment ay 2 o'clock pero doon sa kanilang book nakasulat is 4 o'clock and ang doktor ay darating ng alas 4, hindi 2 o'clock. So usually yung doktor na nila dito is 4 o'clock talaga dumarating. Kaya naman wala kami magawa kundi maghantay kami ng 2 hours. And buti na nga lang si Layla ay nakatulog from 2 hanggang sa alas, magka-quarter to 3 na. Kaya nakapag-relax din ako. And maganda rin naman dito kasi medyo malamig kesa naman gumala kami. Anyways, ito na nga pala yung aking before ng aking itsura. Ang pangat-pangat ko talaga, no? So, tingnan nyo ang aking before and after ng aking Botox. Ayun na guys ha, pinusum ko na yan and pasensya na kayo dahil sobrang pangat ko talaga and ang laki ng ilong ko. So, ayan yung mga wrinkles ko, pinapakita ko sa inyo para makita nyo talaga yung pagkakaiba. At ayan na nga guys, nilagyan na nila ako ng anesthesia kasi parating na daw yung doktor. Parang 3:45 na yan and parating na yung doktor kaya nilagyan na nila ako and sobrang dami nilang client dito or pasyente, ano. And ayan, nag-uumpisa na sila pero hindi nagtagal yung video na ito dahil pinalabas siya ng doktor sa Evelyn. So, walang nagbibideo sa akin. And nilalagyan pa rin ako ng anesthesia sa aking dahil hindi ko ina-expect na ilalagyan din ako ng filler kasi ang sabi ng doktor kailangan niya akong i-filler dahil yung pisngi ko ay sagi or nalalaglag o mataba yung pisngi ko dito sa may taas tapos dito sa may bandang ilong wala namang laman. So, ayun yung pangyayari, no, biglaan. So, ang budget ko lang talaga dito ay pang-botox pero wala akong budget para sa filler. Yun nga lang, dahil gusto ko rin naman talagang mawala yun dahil akala ko ay kasama na yun pero iba pala yun. Filler pala ang kailangan dun, hindi botox dun sa may aking cheeks kasi medyo sagi talaga siya o malaki o laglag talaga siya kung nakikita nyo naman sa aking before video. So, ayan na nga si Evelyn. Buti na lang at may kasama ako dahil siya nga ang nag-aalaga kay nila habang ayan ako guys, alas 6 na. Ngayon pa lang ako makakauwi ng bahay. And tapos na tayo magpa-beauty, nagpa-botox na ako and filler. So mamaya ko na lang sabihin sa inyo yung totoong story sa aking face. Kasi nagmamadali na ako dahil alas 6 na guys. Mag-aalas 7 na. So, super habang time. Bali kasi si Evelyn, namali siya ng rinig or ng ano ba yun? Namali siya, akala niya alas 2 yung rendezvous namin. Yung pala alas 4. My God. Ayan na guys, ang aking itsura in zoom in. Ayan. So, super daming tusok-tusok dyan sa mukha ko, no? And ito yung first day ko, ganyan. Ang sakit ng aking mga tusok. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-feel yung totoong talagang ginawa sa akin kasi nga nasaktan ako pero sabi nila kasi hindi talaga masakit pero masakit para sa akin. Hindi naman ganun masakit talaga. Pero ramdam ko pa rin yung karayom na tumutusok sa mukha ko. Ang masakit lang ay yung filler kasi ramdam mo talaga yung haba ng karayom na pumasok dyan sa pisngi ko. Sana talaga guys ay gaganda na ako ng konti. Hi guys! Hello! So welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is ano ba today? Today is Friday. Ayan. So,
Naliligo si Layla guys, so sinasamantala ko na ang pag-vlog. So dito lang tayo mag-vlog sa aming toilet habang siya ay naliligo dahil sasamantalahin ko lang guys. So this is gonna be update sa aking first ever Botox and filler dito sa Turkey. So, actually, wala talaga akong plan na magpa-Botox kasi ang sabi ko mga age of 40 ako magpapa-Botox or magpapa-filler. Wala akong idea about filler, no? Ang nag-suggest lang sa akin ay yung doktor mismo na kailangan ko ng filler kasi medyo, yung hindi medyo talaga kasi malalim yung banda dito sa akin tapos walang laman dito. So, ang ginawa niya is, ginanya niya, pinatas niya ganyan. So, ilalagay ko dito sa aking video, of course, yung before and after, and makikita nyo guys. Guys, first day ko pa lang ngayon. Bali nung Thursday, kami, pang 2 araw ko pa lang ngayon, guys. So, nung first day ko, hindi ako talaga as in lumabas kasi nga baka mag-melt yung gamot. And then, medyo masakit din yung ulo ko. Siguro effect nung tusok-tusok sa akin. No? Kasi ang dami yung tusok. Hanggang ngayon kasi actually guys, masakit pa rin yung tusok. Kung makikita nyo, meron ako dito tusok na parang andyan pa rin yan. Pag pinindot ko siya, masakit pa rin. And then dito, and then dito. Basta marami yung tusok sa akin. Hindi ko alam kung ilan tusok. And ito pa guys, ang mas masakit ay yung filler na ginawa sa akin. Kasi dito niya sinundo talaga. Kita nyo naman, may bruises pa ako dyan and hindi pa nawawala. And then, may part pa dito na matigas. Ewan ko kung mawawala yan Pero, ang sabi nung doktor is, wala naman daw parang walang control sa filler. At ang filler ay tumatagal hanggang 1 year to 2 years daw. So, depende. So, hindi siya katulad ng Botox na hanggang 6 months or depende sa pag-aalaga, tumatagal din ng 1 year. And yung Botox is, mayroon siyang control after 10 days or 15 days. It depends kung ano. Pero ang sa akin, 15 days. Pero sabi ko, kung pwede is after 10 days na lang kasi uwi ka nga kami ng province. So, ang sabi ko is, after 10 days, babalik ako. And makikita nyo na agad makikita ko na agad yung pagkakaiba nung before ko na face and then ngayon. Kasi, dati, pag gumanyan ako, nag-smile ako. Tingnan nyo ha. Yan na yung talagang tudo ko. So, wala nang lumalabas dito. Igagano ko. Wala na talaga ditong kunot-kunot na yung makikita mong ang dami niyang kunot dito. And then dito, ayan. So, ito na talaga yung talagang smile ko. Ayan na. So, ang natitira na lang ay yung maliit na eye bags dito. And kaya ako may eye bags guys. Kasi nga hindi ako nakakatulog ilang araw na dahil sobrang init. And then, ganyan din ako. Hindi ako nakakatulog kapag may magkakaroon ako ng mens. So, as my result naman, nung aking pagbabotox is super maganda siya. And I'm so happy. Pero ito, hindi pa talaga nawawala tong scars ka na to. Gawa naman to ng yung kasoy cream. Sobrang lalim ng sugat niya. Actually, meron lang ako ditong, di ba sabi ko sa inyo, ginamot ko siya nung kasoy cream. And then, ang nangyari is, nag-scars naman siya ng sobrang lalim. And then, hanggang ngayon, andyan pa rin siya. Hindi pa rin siya nawawala. So, feeling ko, maganda naman yung ating pagka-botox, no? Maganda naman yung pagka-result. And then, 1 day lang to guys. Ang makikita nyo talaga yung totoong result in 5 to 7 days or 1 week. So, hindi pa natin nakikita and siguro makikita nyo yung talagang tunay na result nito after 5 days or 7 days. So, kaya nga mayroon tayong control or mayroon nga sinasabi sila na ano bang tawag doon? Yung control, ano bang control? Parang i-check nila kung nag-effect ba or yung ano yung result nung pagka-botox nila. So, kaya mayroon silang control. So, para sa akin naman, nag-effect naman siya. And then, let's see na lang in 5 days. Pero, kasi nga, makikita nyo naman yan dahil lagi naman ako nagba-vlog. And then, i-update ko rin kayo sa mga susunod ko mga vlog or video para makita nyo din yung difference nung... Pero talaga ngayon pa lang, first day, second day, may difference na. And then, doon naman sa mga nagtatanong kung pain ba siya, kung masakit ba siya. Marami akong mga kaibigan guys na marami akong mga kaibigan guys na nagpa-botox din and nagpa-filler din. Yung iba nasaktan and yung iba naman hindi nasaktan.
So, para sa akin, it depends sa inyong skin or ano yung inyong pain tolerance. So, hindi ko masasabi kung masakit ba. Pero para sa akin, guys, masakit sa akin dahil naramdaman ko yung tusok ng karayom. And alam niyo naman yan na sobrang takot ako sa karayom. Tusok nga lang yung pag-inject lang sa akin kapag kinukuhanan ako ng gamot. Masakit na yun sa akin. So, ano pa yung botox na ginawa sa akin, ang daming tusok. As in, siguro mga dito, 1, 2, 3, 4, parang hindi ko maalala kung ilan, parang 10 na tusok. And then, yung filler talagang ang haba nung karayom na sinuot niya dito sa mukha kong ganun. And then, dito another one. So, mas masakit yung sa filler. Pero, hindi naman masyadong masakit, guys. Pero, nararamdaman ko yung mga karayom. Pero, hindi naman siya talaga masakit. Kasi nga, nilalagyan naman nila ng cream, yung para hindi yung anesthesia na sinasabi nila. So, hindi naman siya talaga, pero para sa akin masakit pa rin. Pero yung kaibigan ko, wala daw talaga siyang naramdaman na kahit na anong pain. So, depende yun talaga sa inyo kung anong kaano yung skin nyo. Pero para sa akin, masakit. Pero kapag dito mo ako tinusok sa mga pababa na, wala akong nararamdaman and okay lang yun sa akin. Pero pag dito na, banda sa taas, nako, maramdaman ko na yung pain. Pero anyways, about naman dun sa mga nagtatanong kung kung magkano yung ginastos ko, PM nyo na lang ako baka, kasi sa akin guys, may discount ako na halos naka 50% ako. Pero sa akin lang yun dahil first friend lang ako. So pagka nagdala ako ng kaibigan ko o yung kaibigan ko nagdala na, hindi ko alam kung ano at kung may discount pa yun. Pero sa akin halos naka 50% ako. So medyo okay na.